beloved Boss Mike Cervera. Grabe to mga kababayan ha. Attorney Claire. Pasok! Department of Education. Isa sa mga pinagamitan ng Eto na kung panoorin yung mga kababayan kung paano wasakin ni Attorney Claire. Itong si Sara Duterte. Pero dito muna tayo sa isa. Tuloy. Ito nakakatawa to nakakatawa. Martin, add ko nga sa GC. Naku, lahat tayo mayroon niyan. Maniwala ka. Pag inad mo si Martin, sigurado na. Sigurado na. Oo, hindi sobre, paper bag yan. Oo. Hindi. Ang ibibigay sa atin sa GC niyan hindi sobre, paper bag. Naniniwala na kayo? Tanong nyo sa mga vlogger, alam nila yan. Ito na. Mga kababayan, pasok. Sige, tuloy tayo. Tuloy. ko na yan, diba? Na ang ginawa lang kasi ng Pangulo. Uy! Sarah, mahiya ka Ito na yung kadibate mo. Tignan mo kung paano ka ilang paso. Noong tinamaan siya ng sarili niyang Ang hina. Kita mo! Sabi ni Attorney Claire, ang hina. Mahina naman talaga yun Ang hina-hina ng utak ni Sarah. Sabi ko sa inyo mga kababayan, sa laki ng ulo niyan, gamunggo utak niyan DDS, layo-layo na, masasaktan na kayo. Di ba? Sabi ni Yusek Claire, ang hina. Kaya nga ikasanan natin yan. Mga DDS, balik kayo, balik. Kamusta na pala yung panawagan natin? Yung bang debate nilang dalawa? Ang dami ng interview ni Sarah. May kapihan pa. Yung pala mga kababayan, yung utak niya, parang hopyang munggo lang. Di ba no? Ang utak ni Sarah, parang hopyang munggo lang. Pero ang pinamigay, pandesal, mga kababayan. Nagkaroon ng kalamidad, pandesal, pinamimigay niya. Kailangan pa ng stab. Antibay mo, Sarah. Hindi ko ba maalam? Biruin mo, pandesal na lang yung pinamimigay mo. Kailangan pa ng stab. Kami nga, kung sino na lang yung mabigyan. Kapag ka namigay kami ng social ako. Kapag nagbigay kami, kasama si Biyahe ni Koy, siya yung cameraman ko. Pag nagbigay kami, grabe, sulit na sulit. Bigas. Mga dilata. Mga pansit. Mga noodles. Kumpleto. Marami pang iba. Kumpleto yung nasa kung sino yung pumila. Abot ng abot. Dito mga kababayan kay Sarah, alam nyo ba? Yung pandesal, siguro mga 5 piraso na lang, may stab pang hinihingi siya. Hayop! Ang kapal ng mukha nito mga kababayan, tuloy. Tuloy. Lobat to, mga kaklir. Mukhang lobat. Ulitin nga natin. Lobat si Bibi Sara. Lobat ka daw. Lobat. Sabi ni Celso, 256 lang kasi memory niyan. Pang Pentium. Ganon. Akala ko 125.
Oo. Nung araw, meron pa yatang 125 eh. Tuloy. Teka ulit Oh. Hindi ko na siya iniisip, ma'am. Sinabi ko na yan, diba? Na Tagal mag-isip ni VP Sara. Ang tagal mo raw mag-isip! Mga kababayan, dito pa lang paano mananalo sa debate yan. Sige nga. Dito pa lang paano mananalo sa debate si Sara kay Yuse Claire. Kita nyo mga kababayan ko, hina ng ulo. Sabi ko sa inyo, kung ako, hindi ganito boses ko, hindi hirap, mga kababayan kakain ng alikabok sa akin si Sara Maniwala kayo sa akin. Oo, kakain ng alikabok si Sara sa utak ko. Oo, kapag kami sabay magsasalita, debate, pag-uusapan, yung buhay-buhay, naku mga kababayan, hindi makakaisa yan. Oo, kay Attorney Claire pa kaya? Kay Attorney Claire pa kaya? ang ginawa lang kasi ng Pangulo, Tagal mag-isip ni VP Sara. ang ginawa lang kasi ng Pangulo noong Ano? Ay, Sara! Tinatawanan ka ni Attorney Claire, tuwan-tuwa sa'yo. Sa totoo lang, feeling ko, isa ka na sa nagbibigay ligaya para sa kanya. Di ba, no? Kakahiya. Pinagtatawanan ka lang. Oy! Mga DDS, di ba kayo nahiya, Pinagtatawanan lang ni Attorney Claire si Sara Duterte. Actually, kahit kami ni Jen Angeles, pinagtatawanan naming dalawa yan. Maniwala kayo. Alam nyo, kung paano, ay nako, sa kotse habang nagmamaneho ako, alam mo si Sara, ang hina ng ulo, iwan ko ba dyan? Oo, kasi merong mga kamag-anak si Jen na mga DDS. Oh, akala ko ba yung mga kamag-anak mo, ganun talaga mag-isip yung mga baliw yun. Oy, joke lang, baka mamaya nanonood. Ito na. tinamaan Ano? siya. Ang cute ni Attorney Claire pag tumatawa, no? Attorney Claire, ang cute mo. Pag pinagtatawanan mo si Sara, ang cute-cute mo talaga. Grabe, no? Ang tanga. Tanga-tanga mo, Sara, hindi ka na nahiya. Mahiya ka nga. Siguro mga kababayan, si Sara, alam nyo, mukhang may sakit to Hindi kaya? Hindi kaya may sakit yan? Kung walang sakit at normal lang yan, naku, mas mabobobo yan pag nagkasakit na yan. Oo. Di ba? Sarili niyang Ano? Hindi ko kasi alam. Siguro nag-iisip pa siya na sagot. Patawarin nyo na. Oo nga. Patawarin mo na, Attorney. Tumigil ka nga. Ito si Attorney, dinadamay pa yung mga nanonood. Parang ako lang to Oo, sabi ni Attorney. Oo, hayaan nyo na. Patawarin nyo na. Patawarin nyo na si Sara. Attorney, ikaw ang magpatawad sa kanya. Tigil ka nga, Attorney. Ewan ko sa iyo, Attorney, yung totoo. Yung totoo. Eto, grabe si Sara, nakakahiya. Mangibabain ko na dadya ay mingay. Oo, pagka ganyan yung ilalaban nyo, saan? Sa Battle of the Brain? Nako, mga kababayan, yari. Di ba? Naku, numaamuan ni Kapitan, kababain. Di ba? Sabi sa amin, naku, lalaing ang balong. Baka numaabak ka, maamuan ni Kapitan, kababain. Di ba? Eto mga kababayan, Sara, pag nalaman ng tatay mo, nakakahiya. Di ba? Grabe,
Talo ang Pinas. Talo talaga. Naman, masyado naman kayong ano eh. Hayaan mo, nag-iisip kasi ang vice presidente kung ano yung sasagot niya. Di ba? Kasi mukhang hindi naman siya ready doon sa mga katanungan ganyan at hindi niya siguro alam yung nangyayari talaga. Kaya mahihirapan siya mag-isip. Loading! Loading! Oo. Ikita nyo, pati rin yung mga taga-suporta, loading. Baka ang intindi nila sa loading, Lodi. Kinapos Kinapos ng pangunawa sa loading. Kaya naging Lodi si Sara Duterte para sa kanila. Kapos yung utak. Hanggang inabot hanggang Lodi. Loading! Loading yun. Hindi loading. Tuloy. O, di ba? Di ba call 45? O, di ba? Sabaw. Hindi alam ni Tambalukring ang totoong balita na siya ang may tama. Yun na, mga kaklir. Di ba? Oo nga. Si attorney, pasimple bumanat no? Attorney, alam mo, simpleng-simple ka bumanat. Nakakainis. Nakakainis para sa mga DDS. Oo. Kung ako DDS, maiinis ako sa'yo eh. Di ba? Pero kami, natutuwa kami sa'yo. Tuwan-tuwa kami sa mga pang-aalaska mo eh. Ayan, di ba? Error 404. Eto, dito tayo. Next. Pasok. Sa loob ng Department of Education. Teka, mukhang nabigyan na natin to ng reaction yung yung investigasyon. Binigyan din ng reaksyon ni Attorney Claire. Pakinggan natin yung kanyang reaction dito. Pasok. Isa sa mga pinagamitan ng confidential funds ay yung corruption sa loob ng department. Korupsyon sa loob ng department. DepEd, mga kaklira, maraming korupsyon. Okay, sige. Correct. Of education. Hindi lang sa laptop madaming reports of corruption inside the Oo, lalo na nung panahon ng tatay mo. Dito talaga, mas ilalaglag mo tatay mo dito. Oo nga, nilaglag niya yung tatay niya tsaka nilaglag niya yung sarili niya eh. Bobo, no? Bobo si Sara, mahina ulo, Tommy. Mahina ulo. Taloy. Si Tommy nandito, God day daw sa inyo, Alicia Turan. Pasok. Department of Education. Hindi lang sa central office, kasama na yung sa mga regional offices namin. So kapag merong reports, pinapaimbestigahan yon. So isa sa mga inimbestigahan is yung laptop. Ang unang ginawa doon is nag-request ng fraud audit sa Commission on Audit. Tapos kami sa loob ng Department of Education, gumawa din kami ng sarili naming investigation. Para kung ano man yung ma-actionan namin sa loob ng DepEd, ma-actionan na kaagad namin. Unfortunately, yung procurement ng laptop, hindi siya nangyari sa loob ng Department of Education. Nangyari siya sa DepEd. Okay, mga kakilira, laptop pinag-uusapan natin dyan. Laptop at nangyari daw ang procurement sa DBM. Thank you, Tommy. Sige, tingnan natin. So, ang pinaka-pakyan na nasa loob ng Department of Education ay yung agreement between DepEd and DBM. Pero di niya sinasabi kung anong panahon, mga kakilira. Kita nyo? Di niya sinasabi kung anong panahon. Panahon niya ba? Ano nakaraan? Definitely, hindi naman kay Secretary Sani to. Nga. Kasi wala pa si Secretary Sani sa DepEd. Nga. So in other words, meron daw agreement ang DBM at saka ang DepEd. Mga kaklir, kasi ganito yan. Kapag ka merong hinihingi na pondo, ang ahensya mismo, ang magtatap, siya ang magre-request sa DepEd, sa DBM for the release ng budget. Okay? Tama. So, ito sinasabi niya, mga kaklir, may contract ang DBM at DepEd, di ba? Okay, ulitin natin ha. Yung agreement between DepEd and DBM. DepEd and DBM. Saan ito? Pag-release ng pera? Nako. Di ba? Pag-release ng pera to? Nadulas. Hindi naman dumiretso ang DBM sa pag-procure Correct. ng laptop. Oo, tama. Hindi ho pwede yung DBM ang
bibili, ibig sabihin magpo-procure, bibili ng mga laptop. Kung hindi ho, DepEd pa rin. Sinungaling yan si Buday. Tanga-tanga. Sabi ko sa inyo mga DDS, yung bubo! Baloy. Diba? Kasi tuloy tayo ha. So hindi pumasok lahat ng procurement documents sa DepEd. Paano? May kontrata nga. Kaya nga, tatanga-tanga eh. Paano nangyaring hindi papasok sa DepEd? Ang tanong, kanino ba talaga yan? Sa'yo o sa tatay mo? Sinisiraan mo ba yung sarili mo? Sinisiraan mo yung tatay mo? Diba? Good. Tanga-tanga. Pero hindi ko i-justify to kasi tatawa ang tatay niya dito. Tama. So ang pinaka na magawa lang namin doon sa loob ng Department of Education is mag-blacklist. And at that time, hindi pa namin ma-blacklist kasi hindi nga sa amin nangyari yung procurement. Nako. Sa tatay mo nga. Yun. Nilaglag na ho yung tatay niya. Magnanakaw talaga. Diba? Oo nga. Clear? Nilalaglag niya ang tatay niya dito. Sige, papakita ko sa inyo kung bakit. Diba? Inamin niya, hindi sa kanya. Dito sa kanya. Okay. So natali yung kamay namin doon. Kaya inasahan namin na doon sa fraud audit ng Commission on Audit, may lalabas doon na mga personnel. Nako. Bakit hindi agad ikaw nagpag-fraud audit? Oo nga. Hindi, ito na ikukwento. Ni VP Sara noon. Oo nga. Kita nyo, tama ako, di ba? Hindi yan binabanggit, kinikwento ni Sara Duterte noon. Nung siya ay DepEd Secretary. Bakit ngayon niya lang binabanggit yan? Alam nyo na. Di ba? Bakit? Uy, Sara. Kasi nga, ang ginawa mo, binabayaan mo yan, yung kaso. Ngayon, nagmamagaling ka na lang. Kunyari, meron ka talagang alam. Kunyari, nag-imbestiga ka. Pero wala talaga. Dahil lang, dahil flavor of the month si Saldico, pwede mong i-connecta yung sarili mo para maging relevant ka. Ganyan style ni Sara. Para maging relevant tayo, sakyan natin si Saldico. Presidente, hindi niya ito nababanggit. Procurement. Wala. Involved. At doon sa Blue Ribbon Committee investigation, kung maalala nyo, may nangyaring Blue Ribbon Committee investigation sa Senate, sa laptop. Ginamit namin yon sa loob ng Department of Education para isa-isahin kung sino yung mga personnel involved na under sa mga tao involved doon sa Senate Blue Ribbon investigation. Teka lang mga ka-clear. Diba may 1.5 million gadgets Correct. School materials. Yan na nga yung 1.6 pa nga yun, attorney. 1.7 pa nga yun billion billion. Ang hindi niya inaksyonan. Remember Correct. that? Yan yun. Yan yung sinasabi kong tinulugan niya. Yung bang dating in order ng panahon ng tatay niya, tapos tinambak lang ho sa warehouse hanggang inamag. Kita nyo? Pati pagkain, inamag. Yung mga Nutriban. Tuloy. Sa panahon na ni Sara yun, So, hindi niya lang binanggit, di ba? Ang hindi nakuha from the warehouse. Involved ba yun doon sa anomalya? Ito mga clear. Pakita ko lang. Pero papakita ko yung laptop sa inyo. Kung ano yung sinasabi niya. Pakita ko lang to. Ito. 1.5 million DepEd laptops items stuck in warehouses since 2020. Hindi niya ito inaksyonan mga Yung 1.5 million unit yun, unit.
Ang halaga niyan, mga kababayan, bilyon ang halaga. Ulitin ko lang para sa maliwanag sa inyo, ha. 1.5 million unit. Pero ang halaga, bilyon. Bilyon! Natenga ang laptop. More than 1.5 million DepEd items, including Oh. laptops, Kita books, nyo? and classroom furniture, have been sitting in warehouses undelivered since Kita nyo? 2020. Kita nyo? Pero ngayon, inaksyonan po ito ni Secretary. Correct. Nagawa na po ito ng paraan. Tama. Para magamit po. Sayang, oh. Oo. Magkano to? Diba? Tapos may laptop dyan, pero kung di tayo nagkakamali, tinatanong dati ni Congressman Luiso, ba't humingi pa kayo ng budget for the laptops kung may laptops na nakatenga? Correct. Kasi nga, pinaliwanag ko na to eh. Kasi nga, hindi kikickback si Sarah kung ipapagamit niya pa yung mga naka-imbak sa warehouse dahil hindi naman siya umorder. Pinaliwanag ko na to. Kaya kailangan, wag na nating galawin yun, hindi naman ating yun eh. Umorder tayo ng bago para kumita tayo. Nagets nyo? Nagets nyo? Oh, iskandalo yan eh. Oh, hindi niya ginalaw yung mga in-order nung panahon ng tatay niya. Oo, na dahil daw kay Saldico yung contractor niya. Ngayon, umorder ng panibago. Umo-order. Oh. Paano nga hindi o-order yan? Siyempre, yung in-order na imbak, hindi naman niya budget yun. Kaya kailangan, yung budget natin ang gamitin natin. Oh, wala tayong kickback dyan. Di tayo magkakapera dyan eh. Tama, mali? Uy, Sarah. Booking ka na, Sarah. Kapal na mukha nito eh. Diba hirap na hirap sumagot yung taga-DepEd at that time? Correct. Remember that si Congresswoman Luistro yung nagtatanong. Oo, si Congressman Luistro. Hirap na hirap magsagot. Dinadaan na nga lang siya tawa yung inang-ina. Tignan mo yung tatay mo. Oh. Grabe talaga yung mga pagnanakaw nyo kayong mga Duterte. Hayop kayo. Hayop! Oh, mas matindi. Kanino pa ba magmamana Alicia Duran? Siyempre sa tatay niya. Oo! Lahat yan. Lahat ng Duterte magnanakaw yan. Ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pagbili ng overpriced medical supplies sa Pharmaly noong COVID-19 pandemic. Kita nyo, magnanakaw din. Oh, tama? Oh, ano sabi? PRRD, malaki ang naging papel sa pagbili ng overpriced medical supplies sa Pharmaly noong pandemya. Halaka. Diba? Oh, tuloy. Tignan nyo. Ayon kay dating Senate Blue Ribbon Committee Chairman Richard Gordon, inamin mismo noon ng dating Pangulo na inutusan niya si dating Health Secretary Francisco Duque III na ilipat ang bilyong piso na pondo para sa pagbili ng medical supplies. At inamin din ni Duque yan. Sabi, inutusan po ako ni Mr. President na ilipat po yan. Illegal po yung pagkakalipat ng mga pera. Ibig sabihin, may intention talaga si Digong na magnakaw. At saka yung katabi niya. Ayun oh, tingnan nyo mga kababayan ko. Yung katabi oh. Laging nakamasid yan. Oh. Kumbaga sa mga kababayan, si Bongo, parang spare part. Oh. Spare. Oh. Ng parang spare na memory card. Ganon. Oh, tuloy. Anya hindi dapat bitawan ang naturang issue para mapanagot ang makasangkot sa katiwalian. Nakita nyo si Alpotera. Oh, yan oh. Yan si Alpotera. Yan po mga kababayan, oh. Kausap yung isa pang magnanakaw, oh. Alam nyo na. Kapag ka mga magnanakaw, magkakasama. Ayun oh. Joel Villanueva, Digong. O sila. Oh. Katiwalian. Sinusubukan ng Super Radio DCWB na makuha naman ang panig ng mga dating abogado ni dating Pangulong Duterte na sina Attorney Martin Belgrad III, dating Executive Secretary Salvador Medialdea, at maging ang kampo po ni Senador Bongo, pero wala pa po silang tugon hinggil dito. Nako, Bongo, yari ka na.
Baka akala mo, ICC lang ang problema mo. Kasama yung CLTG, sa kumpanya mo, kasama yung tatay mo, kasama yung kumpanya ng kapatid mo, pati ba naman sa Parmali, sangkot ka pa rin, Bongo. Grabe, no? Ang tindi ni Bongo, laging kasabi. Bang tumanggi naman si Duque na magkomento dahil nasa Sandigan Bayan na raw ang kaso. Kita nyo? So, nasampa na ng kaso silang lahat. Sa mga nagsasabi na walang kaso si Bongo. Ayan, Bongo, yari ka na. Oh, sama-sama na kayo sa kulungan. Sana, no? Lahat kayo sa ICC na lang. Para maging world record. Oo. Oh, lahat ng nakakulong sa ICC exclusive para sa mga Pilipinong magnanakaw. Sama nyo na si Saldico, ha? Sama nyo na si Saldico. Si Villanueva. Sino pa? Si Jinggoy. Sino pa? Si Revilla. Chis Escudero. Ha? Sama nyo na si Martin. Sama-sama na lahat, ano? Ha? Ito na. Boss Mike, nagkasakit na daw si Martin. Sabi ng naku, sinabi ko sa iyo eh. Di ba? Ha, ano? May sakit na. Ay, talaga, magkakasakit talaga yun. Ano ba? Di ba? Ha? Yun, magkakasakit talaga yun. Ikaw talaga. Evangeline Camelosa, ha? Sama-sama na sila. Sama-sama na sila talaga. Sama-sama na silang makulong. Sana. Our beloved Boss Mike Cervera.